Isang pinagpalang umaga mga kagaya. So nag general cleaning tayo kasi dati yung mga nakalagay dito is ang ating strawberry. So linagay muna natin dito yung ating strawberry. Tapos eto kasi ang dati nating maliit na greenhouse dito sa tapat ng bahay. So ang gagawin ko ngayon, kasi mayroon akong maliit na aquaponics dito. Ito. Ayan yung aquaponics natin. Ayan yung ating mga isda. So ito yung ating filtration. 3. Tapos ito naman, itong sa side natin is hydroponics. May separate reservoir siya. So habang nililinis ko ngayon, sabi ko i-convert ko na lang kaya to ng aquaponics. Kasi pagka ito, 2 pang pump ang gamit ko. May pump ako sa aquaponics ko dito sa harap. Ayan. Tapos may pump din ako dito sa gilid ng pader. So ang gagawin ko na lang, isang pump na lang gagamitin ko. So mag-i-split na lang ako dito sa taas. Gagawa ko ng T papuntang kabila dito. So gagawa na lang ako ng T. Isa na lang yung pump, isa na lang yung reservoir. So magiging 3 yung filter ko. Makakatipid na ako sa kuryente. Then of course hindi na tayo gagamit ng nutrient solution kasi aquaponics na tayo. So i-convert natin to. Kasi nga napansin ko ngayon nag general cleaning kami. Sabi ko doble-doble yung pump ko. So pwede naman siguro kasi ang nilalagay naman namin dito hindi na yung lettuce. So yung ano na lang, kung ano nung mga pwedeng ilagay kagaya ng strawberry. Baka maglagay din ako ng upland kangkong dyan. So antabayanan nyo po, samahan nyo po ako habang ginagawa yung conversion nito. So i-fix din natin yung mga leak. Kasi ito nga tingnan nyo, may marong ng mga bakat na ng leak. So sabay na natin i-fix yan. Para isahang gawa na lang. Dito ikakabit naman natin yung floater para sa ating reservoir. Ito yung magkocontrol ng operation ng ating pump. Kaya yung mag-on and off. Depende dun sa laman na tubig sa ating reservoir. Maganda mayroong ganito para pagka bumaba na yung level dun sa reservoir, hindi mag-on na mag-on yung pump natin. Proteksyonan yung pump natin, and at the same time makakatipid tayo sa kuryente kasi nag-automatic nasa. Ayan, pinakabit po natin. I-adjust pa natin yung level niyan para yung operation ng pump sakto lang doon sa
connection. So bago natin ikabit, kailangan natin ma-inspection ng maigi kung gumagana nga siya, kasi para hindi na sagapan kung may kabit na natin tapos hindi pala siya na gumagana. So dito pa lang sa labas, pwede na natin siyang matest gamit yung multimeter kung gumagana yung floater natin. So dapat pagka nakataas siya, magti-trigger siya, mag-on para gumana yung pump. Ayan, kaya niyan, nasa taas yung floater natin, ibig sabihin may tubig na, puno na ng tubig, kaya gumana. Kapag binaba natin, ayan, magkakataw yung pump natin. So okay yung floater natin. Ganyan lang po kayo kadali yung pag-test nito. So, tapos natin may kabit yung floater. So ito na, naka-set up na yung ating filter saka yung reservoir. Nabutasan na rin natin siya, yung mga connection niya. Kabit na, kasi dati ang nakakabit niyan is yung styro box. So pinalitan na natin siya. Ayan yung styro box na dati nakakabit sa ating hydroponics. Pinalitan na natin sa plastic. So dalawa yan, magpo-convert ng ammonia into nutrient ng ating halaman. So ikakabit na rin natin yung ating pump. Pagkabit ng pump, kakabit na rin natin yung connection ng ating floater. Series connection po yan. Yan po yung nagko-control ng operation ng ating pump, yung on and off ng ating pump. Pagkatapos nyan, pag na-connect na natin yan, i-insulate na natin siya. Then i-test natin yung proper operation niya. Simple connection lang po yan. So bali yung isang wire, putulin po natin yan, tapos doon natin i-connect yung wire na galing sa ating floater. Naka-series lang siya. So hindi po tayo electrician, pero basic lang po yan. Madali lang pong gawin yan. So pag naikabit na, i-insulate nyo na lang. So nakompleto na natin yung mga PVC nya, yung magsusupply ng tubig sa ating mga halaman. Ngayon, binuksan na natin yung control valve ng solid lifting outlet natin para higupin yung mga dumi doon ng ating mga alagang isda. So ito yung unang filtration natin, yung swirl filter. So mapapansin nyo, lahat ng mga dumi na iiwan siya sa ilalim. So ito yung unang filtration natin, yung swirl filter. Siya na rin yung nag-serve as settling tank. So yung mga dumi may iiwan sa ilalim. Tapos yung pag-angat dito, pag-exit dito, papasok tayo sa pangalawang filtration. Ito yung mechanical filter natin. Gumamit lang tayo ng mga net dyan. Ayan, net. Tapos pag-exit dito, paglabas dito sa pangalawang filter, ito na yung biofilter natin. So mayroon na tayo ditong biofilter. Ito yung ginamit nating filter, no? So mapapansin nyo, yung labas ng tubig ang linaw na dito sa portion na to, sa pangatlong filtration natin. Tapos pupunta na siya sa ating reservoir. So mapapansin nyo, mayroong bumubula-bula dito. Mayroon tayong kinabit na oxygen dyan kasi dito naninirahan yung ating mga beneficial bacteria. So yung nagko-convert ng ammonia para maging nutrient ng ating halaman. So pagdating dito, nandito na yung ating pump. May nakalagay tayong float. So pag na-reach na yung taas ng float, gagana na yung pump natin. So ngayon gumagana yung ating pump. I-leak test natin to kasi nag-seal tayo ng mga ano. Ayan, oh, makikita nyo. Ayan, oh,
tumutulo na. Nagbabara yata. So titingnan natin yan. I-adjust natin kung bakit hindi ano. Nag-cut off na yung pump natin. Nag-cut off na. Kasi bumaba na uli yung float natin. So antayin ulit tumaas bago gumana yan. Ayan, nag-cut off na yung pump natin. Ayan. So mukhang effective naman. Yung napapansin ko lang, mabilis lang mag-cut off yung pump natin. So i-adjust lang natin yung floater nito para hindi kaagad siya mag-cut off. So inurasan natin yung on-off cycle ng ating pump base doon sa ating floater sa loob. So yung on time ng pump kung kailan gumagana is about 5 minutes. Saka yung off time naman, kasi on off na yan, automatic na siya, is about 4 minutes. So okay na yan. So yun mga kagaya, natapos din natin to. So antabayanan nyo kung ano yung magiging result ng ating tanim dito. So yun ang magiging next content natin. So abang-abangan nyo rin yun po yan, kung ano yung magiging result nitong conversion na ginawa natin sa ating hydroponics. Dati siyang hydroponics, kinonvert natin siya ng aquaponics. So yung tanong dito, magkano ba yung nagastos ko dito sa upgrade na ginawa natin ng ating conversion from hydroponics to aquaponics. So ang nagastos natin dito ay tumataginting na 700, almost 700 lang po ang nagastos natin. Gawa na itong mga PVC pipe, yun pa rin yung ginamit natin. Nagdagdag lang tayo ng ito, yung elbow plus ito, additional na reservoir na filter, kasi tinanggal na natin yung dati natin ditong styro box na filter para sa separate ng hydroponics. So ayoko na gamitin yung styro, para gusto ko ganito na, plastic na, para pang matagalan na. So nagdagdag tayo 250 po yan, plus yung elbow na yan na 2 inches elbow, tapos yung mga sealant na ginamit natin. So more or less 700 lang yung nagastos natin dito sa ating modification. Yan. So hindi rin po tayo gumastos ng malaki. So maraming salamat mga kagaya sa inyong panonood hanggang matapos yung video na to. Naway natuto po kayo. May natutunan po kayo sa video na to. Kung nagustuhan nyo po yung video na to, pa-like and share na rin po, at subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po mga kaletos, mga kagaya.